Reflux ay nangyayari kapag ang laman ng tiyan ay umangat at dumaloy sa esophagus. Kapag nangyayari ito, maaaring malasahan ang pagkain o stomach acid sa lalamunan. Nangyayari ang acid reflux kapag ang muscle na nagko-connect sa esophagus at sa tiyan o ang lower esophageal sphincter o LES ay mahina. Kapag hindi mahigpit ang pagkasara ng LES ay maaaring umangat ang laman ng tiyan. Doon nanggagaling ang sakit na nararamdaman. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilan sa mga sanhi at dahilan ng pagkakaroon ng acid reflux. 1. Hiatal hernia. Ang hiatal hernia ay nangyayari kapag ang upper part ng tiyan ay tumutulak pataas sa diaphragm na nagiging sanhi ng problema sa pagsasara ng lower esophageal sphincter o LES, isang muscular valve na nagsisilbing hadlang upang hindi tumaas ang acid mula sa tiyan papuntang esophagus. Dahil dito, mas madali ang pagbalik ng acid mula sa tiyan o acid reflux na nagdudulot ng heartburn at iba pang sintomas ng acid reflux. Mahalaga itong malaman dahil ang hiatal hernia ay isang medikal na kondisyon na maaari ring mangailangan ng interbensyon tulad ng gamot o surgery. Ang tamang diagnosis ay makakatulong sa pagbibigay ng epektibong paggamot. 2. Obesity. Ang obesity o labis na timbang ay isang pangunahing sanhi ng acid reflux. Kapag may sobrang taba sa tiyan, ito ay nagbibigay ng pressure sa stomach na nagiging sanhi ng pagtaas ng acid sa esophagus. Ang labis na pressure ay nagpapahina sa LES na nagpapahintulot sa acid na tumakas mula sa tiyan. Bukod dito, ang fat cells ay naglalabas ng mga hormones na nagpapalakas ng acid production sa tiyan. Mahalaga ito dahil ang pagbaba ng timbang ay makakatulong sa pagbawas ng symptoms ng acid reflux. Ang pagkontrol sa timbang ay isang importanteng hakbang sa pagpigil at pagpapagamot ng acid reflux. 3. Poor diet. Ang pagkain ng mga pagkaing mataba, maasim at maanghang tulad ng fried foods, chocolate, citrus fruits, coffee at alcohol ay maaaring magpahina sa LES, kaya't nagpapahapdi ng acid reflux. Ang mga pagkain ito ay nagpapataas ng acid production sa tiyan at nagiging sanhi ng relaxation ng LES, kaya't mas madali ang pag-akyat ng acid sa esophagus. Mahalaga itong malaman upang maiwasan ang pagkain ng mga pagkaing nagiging trigger sa acid reflux. Ang pagbabago sa dieta upang kumain ng mas maraming high fiber foods at alkaline foods ay makakatulong sa pagpapabuti ng kondisyon at pagpapabawas ng sintomas ng acid reflux. 4. Smoking. Ang paninigarilyo ay isang malaking sanhi ng acid reflux. Ang nicotine sa sigarilyo ay nagpapahina sa lower esophageal sphincter o LES na naging sanhi ng hindi tamang pagsasara nito at pagtaas ng acid mula sa tiyan. Ang paninigarilyo ay nakakasira din sa lining ng esophagus na nagpapalubha ng mga sintomas ng acid reflux. Mahalaga ito dahil ang pagtigil sa paninigarilyo ay makakatulong sa pagpapabuti ng kondisyon ng acid reflux at sa pag-iwas sa mga komplikasyon tulad ng esophagitis at Barrett's esophagus, isang kondisyon na maaaring magdulot ng cancer. 5. Pregnancy. Ang pregnancy ay isang normal na sanhi ng acid reflux, lalo na sa mga buntis na nasa pangatlong trimester. Habang lumalaki ang tiyan, ito ay nagbibigay ng pressure sa tiyan at nagiging sanhi ng pagbabalik ng acid sa esophagus. Ang hormonal changes sa pagbubuntis tulad ng pagtaas ng progesterone ay nagpaparelax sa LES kaya tumataas ang posibilidad ng acid reflux. Mahalaga itong malaman upang magamit ang mga natural remedies tulad ng eating smaller meals, avoiding trigger foods at sleeping with an elevated head upang mapabuti ang kondisyon ng acid reflux sa mga buntis. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!